We are saying that legal obligations is defined under You the cannot, law. you cannot Legal even, obligations you includes cannot unjust use, enrichment. your opinion will even matter here. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify Mastermind. yung mastermind. Yes. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa... Restitute. Samantalang wala namang nilalagay na restitution, Yan. ipipilit nyo para lang hindi sila ma-cover ng... Yun. ng program. Na program. So, anong mangyayari sa batas natin? Kilala ko idol na ito mga to. Bending dalo. Mr. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Hit it music. Puntik pa. Di kami natatakot sa katotohanan. Oh yeah. Boses ng masa amin pinapakinggan. Jomalon TV, issue ng bayan. October 23, araw ng Huwebes dito sa Pilipinas. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. Para sa issue ng bayan nating pag-usapan. Totoong laban. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Tuloy lang po ang pasok dito sa Jomalon TV. Sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo. Diretsyong usapan, isang magpagpalang umaga, Huwebes dito sa Pilipinas. Issue ng bayan, ating pag-usapan. Nagbabalik ang tito mong sabik. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. Walang kulay. Walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Duterte lang Para sa bayan. ang sakalam. Alright, isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Mega love shoutout sa JU Production, Ma'am Lorna Tuvera, Sir Larry Florina Dacumos, Paulos Lutong Bahay, si Ma'am Lorna Dani Ubaldo, pati na rin si Manik Sangko. Maraming salamat. Pero po tayong join membership button dyan sa baba para sa mga gustong pumasok at magpa-member. Syempre dito lang sa Jomalon TV, syempre number one, only one, di ba? At mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man o dito sa Pilipinas. Paki-comment down below yung exact location nyo kung saan man kayo naroroon at nanonood. Nang sa ganon, kahit hindi man makapunta sa inyong lugar ang Jomalon TV, yung vlog natin at least nakakapunta na sa inyo. At sobrang nakaka-proud yun pagka nag-comment kayo dyan na watch it from Netherlands, Switzerland, Japan, Hong Kong, Marinduque, Mindoro, Palawan, etc. Cebu. Nakaka-proud kasi kahit ako, hindi man ako nakapunta o nakakapag-aliwaliw sa bansa natin at sa ibang bansa, at least dito sa Jomalon TV, nakakarating yung boses natin dyan. Saka ito naman talaga dapat natin gawin. Issue ng bayan, kailangan nating alamin, kailangan natin himahimayin, kailangan natin pakialaman dahil unang-una, bansa natin, bayan natin ito. Lagi ko nga sinasabi, whether we like it, ano ba yun? Whether we like it or not, parte tayo ng gobyerno na to dahil ikaw ay nasa Pilipinas o dito ka pinanganak, hindi ka pa ipinapanganak, may utang ka na. So may pakialam tayo. Simulan natin kay Rodante Marcoleta dahil mahaba-haba ito. Dito talaga napatunayan ni Rodante Marcoleta kung bakit siya ang karapat-dapat na chairman ng Blue Ribbon. Tanggalin nyo na yung ICI na yan. Patunog yan ng ICC. Diyos ko, Santissima. Something fishy. Ibalik nyo kay Rodante Marcoleta yung Blue Ribbon. Siya ang gawin yung chairman at nandun eh. No? Ang galing lang, no? Ang galing, no? Nakita nyo? Nagets nyo? Kakabistuan na. Nagkakabistuan na. Palitan nyo na yan. Dahil nyo na si Chase. Kasabit tayo dyan. Diba? Nagtayo ng ICI. Katunog ng ICC. Konting na lang no? Parehas ng letter. Medyo jumble natin na onte para hindi tayo mukhang tanga na ginaya natin. Diba?
Rodante Marcoleta, napakahusay mo talaga. Hindi nasayang ang boto ko sa'yo. Kung kasama mo pa dyan si Lahinlo, si Lambino, saka si Rodriguez, ako po, Diyos ko. Lalampaso nyo yan talaga. Yung mga dyan na nagdudunong-dunungan at kala mo ang lilinis pero nabayaran naman. Di ba? Rodante Marcoleta, pasok. Bigyan natin reaction, ha? Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control Yan. Yan. anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Dapat. Dapat lang. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng ma-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung ma-target natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. Huwag kayong makukontento sa tilapia. Makontento kayo sa blue marlin tuna, blue marlin, bluefin tuna, mga ganun. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ang Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ang Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 congressmen, members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, pinalitan. nagkaroon ng coup. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw ng pirmahan. Ayaw niya ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Tito Soto, Palbik Soto. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always Bend the agree law. on something like a good policy for the state. Bendalo. Galing mo Do you talaga. agree with him?
Erwin. I agree with the position of Secretary Boying Rimulya, now the Ombudsman. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko ho kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niyo po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. Tinimbang ka, ngunit with kulang. the permission of the Senator, Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about Opo. the WPP. Opo. What pangkalahatan ang sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban. Kaya nga, but before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron. Yung restitute, yun yung pagsole, pagbalik no ninakaw o nawala na bagay o pera. So kasi ang gusto kasi ni Rodante Marcoleta nung termino niya bilang chairman, nagawing i-under yung dalawang diskaya sa witness protection. So nung papapirmahan niya na, biglang nagpalit ng Senate President, naging si Tito Soto na nga at hindi pumayag na pirmahan. Ang gusto nila, mag-restitute muna o ibalik yung nawala, ninakaw, bago siya ipasok sa Witness Protection Program. Ito yung sinasabi ni ni Senator Rodante Marcoleta na paano, wala daw sa law yung sinasabi niya. Meron na bang ano? Restitute. Meron na bang pronouncement? Mm. We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to Witness to help protection. the state. Ngayon, kung kayo po pala Diyan pa lang nagkakalituan na sila. Diyan pa lang nagkakalituan na. prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. You can bend ito the yung law. dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung ano eh. DOJ. Ang DOJ Yes. is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic Principle. requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko-qualify siya. Or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman magagampanan ang tungkulin niya under the program, Wala rin. pwede mo rin siyang alisin eh. Ah. So, the point, Mr. Chair, is
they cannot even begin to be processed under the law kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. DOJ na yan, ha, partida. Sino yung mag-explain ulit? Sabi? May I be educated on that? Yes, Mr. Chairman. I just wanted to make an attempt to reconcile the debate on this matter. There's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao at corroborated po to on its material points by other witnesses and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5, which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. Kanya-kanya din sila review, yun, no? Titingnan din nila sa cellphone kung tama sila. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, What specific provision under that law, Section- under that provision? Section 5 po says Ano nga, that basahin mo. before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement Okay? which shall set forth his responsibilities, including the following. Oh. So Ah, eh. kasama po dun sa mga Ano obligations. nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the May crime. civil judgment. No. We are saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, Oh, which walang includes, nakalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmoniously Paano mo nga with other i-apply provisions yun, of the even law. the civil code? How can you apply? Kulit, no? Ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. Hindi ho. The Let DOJ me is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm Application pa lang, ha? Application pa lang to para maging state witness. Ang gusto nila mag-restitute to. Biliin mo, yung sinasabi ni Rodante Marcoleta, yung restitute wala nga sa batas. distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil wala pa nga obligation. pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa, kung ano po doon sa yung memorandum na lahat po ng sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal Opo, obligations. hindi. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan Kasama nanggagaling po- ang obligation? The law does not provide restitution in the first place. That is very simple. Legal obligation po has a Huwag specific kayong definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Magtatagal lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the law. cannot, Say- Legal even, obligations you includes cannot unjust use, enrichment. your opinion will even matter here. That's your Di ba? opinion. Kasi sinasabi niya, we are saying eh. Parang sinasabi lang namin eh. Hindi pa pwede. Kailangan nyo kung ano yung nasa batas. Eh naman, nagbibendalo na naman Ang kayo eh. pinag-uusapan natin Kung ano is yung the nasa law. requisite of law. Yun! Gets? That's Gets nyo? Gets nyo? Di ba? the maxim expressio unius. Tapos kasi, ang nangyayari kasi, ang lumalabas kasi na PR ngayon, yung mga nasa front page, na parang etong si Senator Rodante Marcoleta, pinoprotectionan yung Diskaya, question mark. Nagets nyo? Ito yun eh.
na para bagang ginawa nilang pagkakataon itong sinasabi ni Rodante Marcoleta na an opportunity para i-PR at gamitin yon laban kay Senator Rodante Marcoleta na para siya nagiging protector ng mga Diskaya. Simpleng-simple lang yung sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta. Kung ano yung nasa batas, yun ang sundin natin. Application pa nga lang yung Diskaya na gusto niyang i-under sa Witness Protection Program. Ganito kasi mangyayari. Paliwanag ko na din kasi medyo mahaba-haba ito. Pero maganda din medyo masabayan din natin. Ito sa pagkakaintindi ko. Gusto kasing palabasin ni Senator Rodante Marcoleta yung mga mastermind. Ayaw niya ng mga tilapia-tilapia lang, yung mga galunggong lang. Naglabas na si Diskaya ng mga 17 na congressmen sa House of Representatives na involved doon sa mga project na yan. So para makapag-deep digger pa, syempre hihingi naman ng protection itong dahil nagbanggit na siya ng pangalan. Natural lang naman yung puta, basic yan. Basic. Pag nag-submit, nag-drop name ka na, malamang sa alamang, syempre, magkakaroon ka na ng banta niyan. Diba? Magkakaroon ka na ng mga death threat niya. So, syempre, itong witness na to, hihingi yan, hindi pa pala witness, hihingi ang mga Diskaya, hihingi ng protection program yan, mag-a-under ng witness protection para makapagsabi pa sila. Yung sitwasyon ni Diskaya, it's more likely kung ano yung naging sitwasyon ni Alice Guo noon kung matatandaan ninyo. Merong silang gustong pigain kay Alice Guo, di ba? Ganito rin to. Napiga ba nila si Alice Guo? Hindi nila masyado napiga. Ang tagal, nakatakas, nahuli, di ba? Tandaan niyo yan, di ba? Nasubaybayan natin dito yan. From the beginning ng Pogo na yan, yung such time na hindi pa nababanggit yung Alice Guo na pangalan hanggang sa nabanggit, hanggang sa napunta kay Calsandra Leong, hanggang napunta kay Ginato ganyan, nasundan natin yan. Ginato rin yun. Ang difference lang, si Senator Rodante Marcoleta yung chairman ng Blue Ribbon. Kaya gusto niya na nang alamin kung sino kaagad yung mastermind. Ayaw niya ng mga tilapia, galunggong lang. Tapos ngayon, nagagamit pa yan para sabihin na panlaban sa kanya na protector siya ng mga Diskaya. Tuloy natin. Est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. So anong ibig sabihin nun? What is expressed excluded is not included. Kaya nga. You are including an opinion which was not expressly In the law. enumerated under Section 10. 10 of the law. We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Mr. Yan po ang Chair, posisyon namin. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. We submit, Your Honor, we're just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to get to the bottom of the investigation. You are adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. Alam nyo, ano ba to? Paano ko ba sasabihin? Tama si Senator Rodante Marcoleta. May opinion kasi yung DOJ na pilit nilang pinapasok. Kaya sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na hindi mo pwede ipasok dito yung opinion mo. Yun lang yun. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Tama? Opo. Paano? Pati opinion mo, Kasama na. gagamitin natin. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Paano nyo mapoprocess ngayon ito, Sec. Vida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Diskayas? I am not defending them. Yan. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify Mastermind. yung mastermind. Yes. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang.
Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yon. Nasa sa inyo yun. Kasi dito sa inyong presentation, Walang alala yan, ha? Hindi gaya ng isa. yung office ng secretary, yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. And then the third, percentage of successful prosecution in relevant cases handled by the DOJ prosecutors, 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako... Witness nagtataka Protection ako Program. Kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa... Restitute. Samantalang wala namang nilalagay na restitution. Yan. Ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng... Yun. ng program. Na program. So ano mangyayari sa batas natin? Pag hindi sila nag-under ng WPP, yung Witness Protection Program, malamang hindi magsasalita yun. Malamang, may pamilya yun eh. Parang ano naman, di ba? Di na bago sa inyo to, gets niya yan. Pag hindi ka bibigyan ng Witness Protection Program, ang hirap magsalita ng puta. Para kang lalabas sa bahay nyo ng lahat kaaway mo. Na kahit sino, kahit katulong mo, kahit aso mo, pwede kang mapatay. Kagatin ka, utusan lang yung aso na attack. Di ba? May mga ganong aso, kaya patayin ka, tambangan ka. Siyempre, biruin mo, magsabi ka nga lang ng isang pangalan. Di ba? Na involved, ito 17 pa yung binanggit nila. Di ba? You have huge yagballs to do that. You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin, sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. Yan! At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? Ayun, how much? Sige. How do you compute it? Yan. Kung gusto lang din nila magkaroon ng restitution, paano nga naman mako-compute? Magkano yung kailangan ibalik ng mga diskaya na sinasabi nilang nawala, ninakaw? Alam nyo, hindi ko na kinakampi ng diskaya kasi business yan eh. Di ba sinabi ko kahapon na natural na magkakaroon ng mga under the table yan kasi business ka eh. Parang ano lang yan, ganito. Kunyari, ikaw, illegal vendor ka anywhere. Siyempre, nagkakaroon ng lagay yan. Protection. Gets yan. Sa kapulisan, sa barangay. Gets. Bigyan mo ng stampo araw-araw yung barangay. Panglinis. Bigyan mo ng kasi para pagka may huli, sasabihan tayo. Ganun na ganun din yun. Ginawa ng diskaya para manalo sila sa bidding, which is alam natin na talagang ang bidding, bidding talaga, pababaan nga yan, di ba? Magbibigay sila ng porsyento. Parang sa akin, natural yun. Natural na kalakaran, na labanan yun sa bawat bidding. At actually, hindi nga lang bidding, kahit yung mga maliliit na bending lang, yung mga nagtitinda, nagkakaroon ng lagay padulas, panggasolina, pangkain, pambirienda, whatever, kung anong tawag nyo dyan. Gagamitin yung diskaya, kaya gusto ipasok sa WPP Witness Protection Program para ma-submit nila, mapagduktong-duktong nila at malaman nila kung sino yung mga talagang mastermind. If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin to be consistent. Okay. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa standard. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga. Yes. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. Hindi nyo nga malaman kung paano yung kukumpute. How can you process the application, Mr. Chair, if you're providing another requisite which is not even written in the law? In the law. You're imagining something that is not within the law. Opinion pa ka mo. You are Department of Justice. Checkmate kayo kay Rodante Marcoleta, no? Sinasabi ko sa inyo You're supposed to be the chief
Yan. Pwede Galing. ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, di ba, kasama ako sa sindikatong ito. Di ba? At dahil sa kumita ako, dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman, hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Puta naman. Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Hindi. Kaya po, Your Honor... Hindi nga, nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? Wala pa nga. I have to explain myself, ha? Yeah, po. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete Yan. at sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Checkmate sila kay Rodante Marcoleta, di ba? Talagang ayaw nila i-approve para hindi makapagsalita ang mga diskaya, para hindi ma-pinpoint kung sino talaga yung mastermind, di ba? Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Itendalo. Tsaka na natin sila Pagsuluin. na-prosecute na natin yung mandarambong, na-prosecute na natin Yan. yung mastermind. Makukuha naman nila Bakit eh. makakalampas pa sila sa civil liability? Yun. Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat ilang isoli sa gobyerno. Yun. That is the only time when restitution can be done. Kasi mayroong court order eh. Yan, galing. Pero sa galing. ngayon, will you abuse your discretion Tumatagal. na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? Tumatagal lang. How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. Kilala ko idol na ito mga to. Bending dalo. Mr. Yun na. Yun na yung huli. Mahaba pa to. 5 hours. Kung gusto nyo panoorin, nandoon naman sa Senate. Pero kasi pag pinanood mo dun sa Senate, wala yung mga reaction na tulad nito. Yung mga ganong explanation. Tama naman si Senator Rodante Marcoleta. Kaya nga naging blue ribbon yan eh. Bakit bibigyan agad, bakit bibigyan mo na agad ng requirement na hindi naman nakalagay sa law? O sinasabi ni Rodante Marcoleta na opinion nila. Hindi nga naman nila masabi kung magkano, hindi nila malaman kung paano i-compute. Bakit hindi mo na i-under sa Witness Protection Program ang mga diskaya hanggang sa matunton kung sino yung pinaka-mastermind? And at the end of that case, saka nila pasuluin kung ano yung dapat isuli ng mga diskaya. Tama, at least umaandar na tayo. That's the point of Senator Rodante Marcoleta. Umaandar na. Hindi yung parang umaandar na, hinihila pa pabalik. Oops, teka. Requirements muna tayo. Oops, teka. Script muna tayo. Kailangan yung banggitin to. Pag ganyan ng ganyan ang ginagawa mismo ng mga iilang mambabatas dito sa batas sa gobyerno ng Pilipinas, I'm regretful to say na wala na talaga na mangyayari. Kaya tama rin yung may point din yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, resign lahat, snap election. That's the best. Bigyan natin ng pagkakataon yung mga taong bayan na pumili ulit ng bago. Siyempre, hindi naman nila gagawin. Di ba? Hindi nila gagawin. Nakaupo na ako. Ba't pa gagawin yan? Magre-resign na ano? Ako tanga. Pero yung mga confident na nagsasabi ng totoo, willing mag-resign. Di ba? Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, kauna-unahan nagsubmit ng SALN. Kung willing, magsasubmit kagad, i-offer kagad yung sarili. Pero pag alam nila sa sarili nila na guilty sila, parang hair follicle drug test lang. Diba? Diba? Iyon ang sinasabi ko. Oh. Dito sa channel natin, may ganyan eh. May ganyan realization. May mga ganyan akong pinupunto na hindi ko kailangan magmura. Ang gagamitin lang natin realization, tutugman natin doon sa issue nila. Na, 'di ba, yung everyday lives na konsepto
i-apply natin doon. Kasi sa kanila, due process. Yung due process, gradual process eh. Isama mo pa yung delaying process dyan. Di ba? Di ba? Tingnan nyo ginawa nila kay Alice Guo. Sabihin na natin, di ba? Sabihin na natin na good mayor, good governor si Alice Guo sa Tarlac, sa Bamban. Ang kasalanan ni Alice Guo, hindi siya Pilipino. Pero tumutulong siya. Anong gusto natin? Yung natural born na Pilipino, pero ayun, kurakot, buhaya. Yun ata mas gusto natin. Hindi, actually, gusto nila. Kaya tayo, nakakaintindihan tayo rito eh. Di ba mga kayon? Yan yung sinasabi ko na dapat natin pinag-uusapan dito sa channel na to, Joe Malone TV. Kung gusto mo tong channel na to, syempre mag-subscribe ka. I-click mo na rin yung bell icon. Maraming salamat. Yan ang issue ng bayan nating pag-usapan.